Wala na talagang loyal ngayon dahil pati itong breaker namin nagloloko. Umipitik nga kasi to pag nailak na ng 2 screw. Ilang buwan pa naman na sa amin to buhat nung nabili namin. Kaya ngayong araw nga samahan nyo kaming ipapalit to. 7:30 AM nga kami umalis sa bahay para makauwi kami kaagad. Ang kaso nasa Bacoor pa lang kami, inabutan na kami kaagad ng malakas na ulan. Mainam na lang at may dumaan na taho sa harapan namin. At nakapag-almusal kami habang nagpapatila ng ulan. Isang piraso lang naman ng breaker yung ipapapalit namin. At iyan lang din naman yung pinunta namin dito sa Sule. Para bang nag-road trip lang kami at naghanap ng ikakapagod namin. Bago nga kami umuwi, nag-aaya ako sa Binondo para tumingin ng pagkain. Para kasi sana hindi na ako magluluto pag uwi. Ang kaso, inabutan na naman nga kami ng malakas na ulan. Abay, pag kami na malas-malas ka naman talaga, wag ka na nga lang lalabas ng bahay. Pagdating nga namin dito sa pinapagawa naming bahay, baligtad nga daw yung pagkakakabit ng pintuan. Ba't nga daw kasi, nasa kabilang side. Para daw pagbababa galing sa storage, hindi malalaglag sa hagdanan. At yung pintuan naman dito sa attic, naikabit na ulit. At isang linggo nga din to nilagyan ng pabigat para lumapat. Medyo palipit nga kasi to nung naikabit. Yun, medyo palipit pa rin naman pero hindi na ganun kahalata. Medyo sumakit nga yung likod ko neto at napakalayo nga ng binyahe namin. Abay, parang ayoko nang ulitin. Ito namang tile setter namin, tuloy pa din sa paggawa ng mga CR dito sa taas. At saka ako na nga papakita sa inyo pagpatapos na. Pinturahan na nga din itong trusses sa may parking area para hindi kalawangin agad at ito nga kasi matatagalan pa bago malagyan ng bubong. At yung fence nga namin ginagawa na. Kaya bukas makikita na natin na may nakakabit na dyan. Lapit pa naman na ang tag-ulan at sana matapos na lahat ng gagawin dito sa labas. Unti-unti na rin namin pinapalinis lahat ng kalat dito sa paligid ng bahay. Para kahit bagyuhin kami dito hindi na ganun kakalat. Sayang nga at hindi pa masimulan yung pagpapa-waterproofing dito. At may pinapa-repair pa kasi kami sa mga pader na pwedeng bahayan ng mga insekto. Napakadami pa namang higad dito at di ko malaman kung saan nanggagaling. Sa mga nagtatanong naman kung bakit walang filter itong fish pond na pinagawa ni Willie. Ito nga't nalagyan na ng partition sa pagitan ng filter. At madami pang ang gagawin dyan kaya abangan nyo na lang kung anong mangyayari. Mambay nga ako dito sa favorite tambayan ko at napakalakas na nga ng hangin. Sarap sana ng ganitong panahon pero wag nga lang uulan. Napanood ko nga lang sila dito habang tinatabas nila yung mga bakal na gagamitin para sa fence namin. Nung una PVC talaga dapat ang ipapagawa namin dito. Kaso pag lumalabas nga kami ng village may nadadaanan kaming kapitbahay na ganito yung gate. At gandang-ganda nga si Willie doon kaya heto yung pinagaya niya. Pinagkaiba lang pang mayaman nga yun dahil stainless talaga yung ginamit. At eto nga daanin na lang natin sa pintura para tumagal pa din. Takpan nga nila sa gitna yan para nga daw hindi pasukin ng tubig. At hindi kalawangin nga naman kaagad. Nagawa na nga din ni Willie yung paglalagyan ng glass dito sa fish pond niya. Para nga naman pag nasukatan ilalagay na lang. Sobrang nakakapagod nga tong araw na to kahit wala namang nangyari. At hanggang ngayon naiinis pa rin ako sa isang pirasong breaker. Ito nyo talaga makikita yung hassle sa araw-araw na pagpapagawa sa bahay. Na hindi madali at sobrang nakakapagod talaga. Talagang paglalaanan mo ng oras at panahon na para ka ding nagtatrabaho dito. Kaya minsan pag umuwi kami sa bahay talaga namang tulala na kaming dalawa. At madalas wala na kaming baby time. Kaya naman, wag mong kakalimutang i-follow. Bukas na lang uli.